there are still those who are rushing to make it to their home provinces by tomorrow. And now let's check the situation over at the Cubao Bus Terminal with mobile journalist Arles de los Santos. Hi Arles, kamusta na ba ang biyahe ng mga pasahero ngayong gabi dyan sa Cubao? Huli, nandito nga sa hindi bababa sa 10 na mga bus terminal sa Cubao. So far ay mas kakaunti na yung mga tao at kumpara sa kanina na nakita natin na mga 30 minutes lamang ay puno na agad yung mga bus at umaalis na agad ito dito sa kanilang mga terminal. Ngayon ay umaabot na sa humigit kumulang 1 oras para makapuno at makaalis itong mga bus na to. So kahit yung mga dispatcher talagang kinukumpirma nila na mas kakaunti na yung tao ngayon kumpara sa mga nagdaang araw. Okay, pero Arles, tumaas din ba yung presyo ng mga ticket ngayong taon? And at this point, may mga ticket pa ba na available para sa mga last-minute passengers? So Pauline, so far sa kung nasaan tayo ngayon dito sa terminal na ito, ayon sa kanila ay nananatili ang presyo ng kanilang mga ticket prices, kagaya na lamang ng mga biyahe papuntang norte. Doon sa papunta sa regular bus na papuntang Baguio, 651 pesos pa rin yan. Doon naman sa deluxe ay 766 pesos. Yung mga papunta naman sa Zambales ay nasa 600 pesos. Yung sa Lingayen ay nasa 501 pesos at Bolinao ay nasa 671 pesos. Isa sa mga naging hamon dito po din, kanina sa araw na ito sa ating mga kababayan, medyo pabago-bago kasi yung panahon. May ilang mga pagkakataon na mahagyang maulap ng panahon, naging maulap ng panahon, pero mas mahaba yung oras na talagang tirik na tirik si Haring Araw. Kaya nakita natin yung mga kababayan natin na talagang nakasilong doon sa mga tent na maninipis lamang dahil ayun lamang yung holding area ng ilang mga terminal. So nakikita natin na talagang tumatagaktak yung mga pawis nila habang bitbit ang kanilang mga bagahe, pero tiniis nila ito makauwi lamang sa kanilang mga probinsya. So reminder din yan na magdala sana ng tubig, pati pamaypay. Pero Arles, I'm sure ang ilan sa mga pasahero dyan ay fur parents din. So pwede ba magdala ng mga pets sa loob ng mga bus? Ano ba yung mga rules pagdating dyan? Pauline, dito hindi lahat ng mga bus dito ay pinapayagan na magsakay ng mga alagang hayop, yung mga fur babies natin na tinatawag. Kanina may nakita tayo na isang lalaki pauwi sa kanyang probinsya, may dala siyang aso at kanyang panabong na manok, pero strictly naman na sinunod niya, naka-diaper ito, yung aso, and then yung manok naman ay nakalagay sa isang cage. Pero paalala ng LTFRB at ng mga terminal dito, mahalaga na masiguro na nakalagay ito sa mga tamang kulungan at naka-diaper para hindi mag-cause ng perwisyo sa mga kapwa pasahero. Bukod pa dyan, para din siyempre mapanatili ang kalinisan. Alright, thank you very much. Klaro ko lang, Arles, yung manok, kailangan naka-diaper din ba? Hindi naka-diaper yung manok, yung aso yung naka-diaper. Okay, pero hindi naman kailangan ng diaper ng manok kung sakaling manok yung dala mo. Hindi naman, pero Okay. dapat naka-box na siya. Hindi din naka-plastic kasi baka pang-ulam na yun mamayang gabi. Oo nga. Okay, maraming salamat para sa update na yan. That was mobile journalist Arles de los Santos reporting live from Cubao.